Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about again, our national defense, the AFP, no? At ito pong mga sinabi ng mga Chekwa. Yung kanilang, siyempre, pagbibigay din ng kanilang saloobin tungkol po dyan sa nangyayaring issue sa highly contested na West Philippine Sea at ang mensahe po ng Pangulo sa mga 30 na mga na-promote na mga uniform personnels, no? Palakpakan po, congratulations po doon po sa mga na-promote. Sana na-promote din na ako. Paano ba ako? Hanggang second LT na lang ba tayo? Ba't ka naging second LT Talkies? ROTC grad eh. Reserve Officer, di ba? Officer, General Browner. Call me. So bago po tayong magsimula mga kababayan, i-flex po natin yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga kasama natin sa mga video premieres at mga nagre-reply ng ating videos, nagla-like and nagsishare. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. And special shout out to Miss, no? Siya po ang ating butihing parang nagbibigay update sa atin tungkol po diyan sa kaganapan sa Palawan, which is na-open po yung aking mata kung gaano po kaganda yung ating ano diyan sa West Philippine Sea. Napakayaman po. Kaya pala pilit na kinakamkam ng mga Chekwa. Napakayaman niyang West Philippine Sea. Huwag na po kayong maniniwala sa mga kapwa nating Pilipinong mga pro-China disinformation propagandist o specialist na dinideflect ang issue, inilalayo ang issue sa West Philippine Sea, economy, confidential fund, yung issue daw sa Sabah o whatever have you. Lahat yan pinagtutuunan ng pansin na sa bucket list ng ating presidente. Hindi po natin pwedeng baliwalain itong West Philippine Sea. It's long overdue. Kung may iba po silang issue, edi yun ang itapik ninyo. Alam naman namin na kayo ay mga pro-China. Wala kayong mga prinsipyong Pilipino. Mga nihaw kayo. Ching-ching-chu. Mga ganun po. No? At ganun din po. Special shout out kay Ai Chang, no, sa atin diyan sa kay Hattori, yung ating resource person dito. At kay Miss Carclea at Tatay Jackpers, no. Maraming salamat po. Ito po, panoorin po natin ang talumpati ng ating butihing presidente diyan po sa promotion of our uniform personnel simula kay AFP Chief Romeo Browner Jr., no? Sa hanggang sa flag officers. Ito po yung talumpati na lang po ha, kung ano po yung kanyang matinding mensahe sa ating kasundaluhan. Ito po. At this point, to deliver his message, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Allow me to greet some of the officials that are here. Please take your seats as you were. Executive Secretary Lucas Bersamin, the National Defense Secretary Gilbert Chidoro, the other members of the Cabinet present, the AFP Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., and the Major Service Commanders, the newly promoted officers of the Armed Forces of the Philippines, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, and of course, I should add, the families of our newly promoted officers. Good afternoon. Allow me to extend, first of all, my warmest congratulations to all the newly promoted senior officers of the Armed Forces of the Philippines, including our AFP Chief of Staff, General Romy Browner. I wish all of you the best as you embark on this new chapter in your respective careers. As you now prepare yourselves for the myriad challenges that lie ahead, let us all take pause and be reminded
that coupled with these promotions are greater responsibilities and duties. These will strain and test the mettle of your character, integrity, loyalty, and professionalism in the fulfillment of your sacred duty of protecting and defending our people and our nation. I, along with the nation, expect all of you to perform your duty with strength of character and utmost integrity, loyalty, and professionalism, qualities fundamental and core to the service as officers in our nation's armed services. I place emphasis on this at the outset in light of the continuing changes and emerging developments in our nation's evolving security landscape. Your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges that we now face. You must not only anticipate, but you must also be ready to adapt and respond to emerging national security and defense realities that exist in our country and in our region. While it is noteworthy that we see positive and encouraging developments in terms of our internal security situation, there remains much to be done. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. So I enjoin you to help ensure that the communities once beset by conflict are benefiting and continue to benefit from the gains of peace and our numerous development interventions. For the progress of our nation and the welfare of our people are underpinned by the peace and the stability, the security of our communities. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible, and responsive to better address emerging issues confronting our nation. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Sustain and foster greater collaboration with other government agencies and civil society groups, harnessing their respective knowledge, specializations, and technical expertise in coming up with innovative, effective, efficient solutions to the challenges that stand in the way of achieving peace and unity. As I acknowledge your well-deserved promotions and patriotic service, I also express my gratitude on behalf of our people and the nation to your families and loved ones who have shared the burden of your service. I am grateful for their selflessness and sacrifice to support you in your career and the performance of your duty for the Philippines. Be assured of this administration's unshakable commitment to their protection and their welfare, just as we in turn commit to ensure that all of you are provided with the necessary tools to perform your tasks and duties in the fulfillment of your service to our nation and our people. Join me now and our nation as we together march forward in unison towards that future that is filled with hope and pride and unbound opportunities for all Filipinos. Once again, congratulations to the newly promoted generals and flag officers of our armed forces. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyo. Thank you, Mr. President. So yan po, no, mga kababayan, kung hindi pa kayo maaantig dyan, no, hindi mag-aano yung inyong damdamin na talagang you stand with the President. Kasi itong presidente na to, no, ang talagang sasabihin nyo na, alang kwenta. Hindi po eh. The way na yung sinasabi niya, yung ginagawa niya. Pati nga yung mga kinamumuhihan kong mga dilaw, walang masabi. Yung iba sa kanila na mga prominenteng mga tao, mga vloggers, influencers nila, no? Papuri sa presidente. Hindi nila matansya
kumbaga very unpredictable, pero makikita mo na lang, nandyan na yung action. Yun po yung observation lalo na nung kaibigan ko, yung friend ko, si Hattori, no? Pinanonood niya lahat yan. Kasasabi niya, alam mo tol, tong mga dilaw, mukhang walang masabi kay Bongbong. Kasi talagang yung determination, akala nila mahina, no? Na walang alam, pero talagang tatrabaho. Tingnan nyo to, hindi lang yung mga sacrifices ng sundalo ang tinukoy, kundi pati sinama niya ang sacrifices ng pamilya. Malaking po. Sa totoo lang, yung mga retired personnel, uniform personnel po natin, alam nyo rin ang sakripisyo ng mga pamilya ninyo. Lalo na yung may bahay ninyo, yung mga anak ninyo, no? Yung halimbawa, yung may bahay nyo naiiwan, nasa deployment kayo. Nako. Kaya biruin nyo hindi yung iniipwetsera ng Pangulo. Inclusive siya. Sinama niya lahat. Kaya nga po yung title dito ng balita, yung article ng Politico, ito lang isa sa mga nagustuhan ko. Marcos to soldiers, be ready to defend Philippines from threats. Ang ganda ng message niya, mga kababayan, no? Namnamin natin yun, lalo na tong sa mga sundalo. Talagang sinasabi niya, we are with you, whether we are in the front or behind you, but we will support you whatever you need to defend this country. Para saan? Ito ho. We must maintain our vigilance and guard against those actors. May pinariringgan. Alam nyo na. Di po ba? Whatever form, whatever nature or form they may take. Antibay, mga kababayan. Di ba? Whether you are a pro-China disinformation specialist, whether you are pro-insurgents, no, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. Tingnan mo naman yan. So, I enjoin you to help ensure that the communities once beset by conflict are benefiting and continue to benefit from the gains of peace and our numerous developments in interventions for the progress of our nation and the welfare of our people are underpinned by the peace and the stability, the security of our communities. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats, whether outside or inside, whether foreign or domestic. Yan, galing naman. Saka ito yung huling-huli. Join me now and our nation as we together march forward in unison towards that future that is filled with hope and pride and unbound opportunities for all Filipinos. Sana, hanggang matapos, hanggat kaya ni Bongbong maging presidente, sana siya na lang. Kung hindi man, sana si Gibo ipagpapatuloy. O sino man, siguro si Martin. Si Martin may malaking rin siya, kinokondena niya yung sa West Philippine Sea. No, di po ba? Yung lahat ng papanig dyan sa China, communist po yan. Pati yung mga insurgents na yan sa atin, yung ating domestic, no? Huwag nung iboboto yan. Huwag kayong buboto ng mga pro-communist. Diyos mio. No? O, yan po, no? Congratulations po, mga general, mga flag officers, congratulations, no? Sana ako din po, General Browner, promote mo na. Maski na isang bar lang dyan. Maski na naman na sana, major na lang. O kapitan, pwede naman po. Joke lang po, General Browner. Pinatatawa lang kita. No? Pero gusto kong makipagkape sa'yo, no? Makapag-usap-usap, beso-beso, makakain ng kakanin. Yun lang po, no? At least ang Pangulo, suportado ang ating mga sundalo. Oh, sige, subukan yung magkudita kayo. Yari kayo. Kukudit pa kayo, alaga kayo ng Pangulo, alaga kayo ng DND chief, magkukudita pa kayo, mga hinayo pa kayo. Hindi kayo mga pro-Pilipino, hindi kayo makabansa.
no, mga selfish kayo tulad ng mga pro-Chinese disinformation specialist o propagandist. O eto po, no, alis tayo diyan kay Pangulo. Once again, congratulations po. No, pagpatuloy nyo po, no, pagsilbihan ang ating bansang Pilipinas, no. Eto po, sa Philippine News Agency, Browner to Congress. O, may pakiusap po si AFP Chief Browner. Help us modernize AFP. Ay, tagal na yan. Stand up to West Philippine Sea aggressors. Correct! Sino po yung mga senador na walang komento sa West Philippine Sea? Ay nako, hanapin nyo na. Yan, mga ano yan, wishy-washy. No? Iba ang kanilang tuon dyan. O, pag tayo umasenso sa West Philippine Sea, tapon nyo sila sa sewer. Mahirap magsalita ba kung ano? Ito po ang pakiusap ng ating magiting na AFP Chief. Ang importante, yung talagang mapalakas natin yung ating AFP. So nananawagan kami sa ating mga senador, sa ating mga congressman, na suportahan po yung modernization program ng AFP. Kailangan po natin talaga makabili ng karagdagang mga barko, mga jet fighters. Ay, yes! Sana magkaroon tayo ng Iron Dome tulad nung sa Israel. Ay, nakon! Magtuwa na naman ako dito. Natutuwa po talaga ako, no? Natutuwa ako. Yun lang po yung kahilingan dito sa balita na to kasi may iba pang mga balita hindi naman natin anuhin yan kasi ang topic lang natin is to modernize AFP. Naku, kung sa budget nyo dapat pangalawa ang Defense Department na malaki ang budget aside sa education. Defense Department. Sa ulitin ko sa Amerika. Correct me if I'm wrong. Number 1 budget, defense. Sa atin, sana, no? Oh, di po ba? Bawasan nyo yung budget ng mga makabayang block. Saka yung mga solo natin na walang imik tungkol dyan sa West Philippine Sea. O ikaw, wala kang pakialam sa amin na bawas budget. Saan napupunta budget mo, ha? Baka na ano-ano ka pa dyan sa ano, ha? Di po ba? Oh. Eto po. No, meron pa po. Madami to Dami tayo ditong mga bali-balita mga kababayan O eto po sa Manila Bulletin. O ito naman sa Philippine Air Force. Kung si AFP Chief sabi niya, help us modernize the AFP. Kailangan natin ng mga bagong barko, eroplano, no? Baka yung barko may submarine. Siyempre, kung meron ka eroplano, dapat meron kang airstrip. Di ba? O, eto po. Manila Bulletin. Philippine Air Force Chief eyes development of air bases in Palawan. Uy, wow, galing. Yung Philippine Air Force Chief, gusto daw i-develop yung air bases dyan sa Palawan. Wow, galing naman. Sige. I-ano natin to mga kababayan. Isama natin ito. Lieutenant General Steven Pareño, Commanding General of the Philippine Air Force, flew to Rizal, Palawan recently for a series of collaborative engagement on security enhancement and base development efforts. Kasi nga po, nakatambay pala dyan yung mga Chinese Navy. Di ba nga pinalibutan nila yung ating isang BRP dyan? Ang mga gago talaga, no? Pareño boarded PZLW-3A Sokol multipurpose combat helicopter and paid a courtesy call on Rizal, Palawan Mayor Norman Ong. Uy! Paano naman Chinese ang dyan? Last name Chinese? Chinoy ba yan? Kung Chinoy ka, dapat sumusuporta ka sa amin, ha? Ikaw, Mr. Ong, ha? To discuss salient, ang English naman ito, matters and explore opportunities for partnership towards the area's development. Pero duda talaga ako kay Mayor Ong, Alam nyo, ako po napopobya na ako sa mga inchik na ito Kaya pag may inchik, ayaw ko na rin kumain ng mga Chinese food Kain na lang ako ng ibang delicacies, wag lang Chinese food kasi po baka iniisip ko baka may lason nito, nalaman nilang Pilipino ako, baka may lason, mategi ako. Gusto ko pa man din pumunta ng Palawan. Ang problema, mahal ang pamasahe. The body is able
but the pocket is not. Di po ba? Yun lang. Okay, wala pong parinig yun. Wala. Delete nyo yan. Nagbibiro lang po si Tokis. Alam nyo naman tayo, para hindi kayo mabore. Di po ba? Pero sa totoo lang talaga, nasisenophobic ako dito sa mga inchik na ito. As much possible, ayoko nang bumili ng Chinese products. Self-boycott ba? Self-boycotting. No? Pero yung dila ko, sabi niya, kumain ka na ng chow mein. Yung kanilang Peking duck, ang sarap-sarap. Di mo ba? Si Raul. Ito pa po. He then made an ocular inspection of Tarampitao Point Military Reservation and Tarampitao Airstrip. Airstrip lang pala yun. Kaya kailangan nga palakihin ito. I-develop nyo yan, where he met with Army and Marine troops. The collaborative visit and inspection are part of the Philippine Air Force contribution to the government strategic basing initiatives for the enhancement of national and regional security. Ayun po ang sabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo. Palawan is home to one of the 4 newly established sites for the expansion of the EDCA between the Philippines and United States. Tama naman yan. Maganda po yan. Paunlarin nyo pa. Kayo dyan EDCA ha. Ikaw US. Pagandahin mo yung base namin dyan ha. Yung pinangako mong pondo dyan, ibigay ninyo ha. Huwag kayong salaula. Eto pa po. Bago lang ito. Nung 26 Manila Bulletin. Philippines, US, Defense Chiefs, mga defense secretaries, reaffirm commitment to defense treaty after Ayungin collisions. Nung last time, yung mga US Solons, saka yung isa sa mga defense sa Washington. Tapos si President Joe Biden. Ito naman, mga defense secretary ang nag-reaffirm ng commitment to defend kasama natin, di ba? Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. and United States Department of Defense Secretary Lloyd Austin III spoke over the phone on Friday, October 27 to reaffirm their commitment to the Mutual Defense Treaty following the recent collisions of Filipino and Chinese vessels in Ayungin Shoal. In a joint statement released by the DND and the DOD, it said that Austin reinforced America's support for the Philippines following the dangerous disruption by Chinese Coast Guard and Chinese maritime militia vessels on a supply boat and a Philippine Coast Guard vessel during a resupply mission to Ayungin Shoal. The secretaries reaffirmed that the Mutual Defense Treaty extends to both countries' public vessels. Niratify kasi nila to aircraft and armed forces to include the Coast Guard. Anywhere in the Pacific to include the South China Sea. Wow! Ayan na po. Huwag ka lang maghagis talaga. Ikaw, tsekwa ka. No? Teodoro and Austin said the dangerous and unlawful maneuvers by the CCG and CMM which caused the collision Filipino-Chinese vessels put the safety of Philippine vessels and the crew at risk. Ayan, tama yan. Teodoro and Austin commended recent bilateral military cooperation between the Philippines and United States, including their bilateral sale last month of the coast of Palawan, and committed to increase the peace and scope of U.S.-Philippine engagement. Okay? The secretaries look forward to meeting in person in Jakarta on the margins of the upcoming ASEAN Defense Ministers meeting. Wow! Abangan po natin yan. I-report natin kung sakaling mag-update po si Defense Chief dyan, Ito daw po, darating daw po yan sa Jakarta. Jakarta na naman, sa Indonesia. Palagi, siguro yun talagang ngayong taon na to, itong ASEAN meeting lahat gaganapin sa Jakarta. Yun lang po yung aking opinion. No? Kaya maganda yan, no? Huwag ka lang maghagis talaga China na mapupulbos ka. Maano tayo pero sila rin, mapupulbos din sila. Kaya yung mga propagandist na China dyan, itapon nyo na po sila sa China. Itapon nyo na. Pabalikin nyo na sila doon. Kung ako, tanggalan ko na ng Filipino passports yung mga yan. Yan, tulad niyang si yung kanina, di ba? Na natin, yung mga yon. Tanggalan nyo na po ng Filipino passports. Tanggalan nyo na sila ng citizenship. Magpalit na kayo ng citizenship nyo. Mga hinayo pa kayo. Doon kayo sa China. Gandang balita to. Latest lang to, mga kababayan. Gustong gusto kong manood ng mga ganito.
No? Kayo po ba, no? Gusto niyo yung mga ganyan, yung mga military drills? Philippine News Agency, Navy frigates attack craft hold live fire drills off Zambales. Ay, naku, sa bayan ko pang Zambales ito, ha? Oy, kung kayo dyan nagpa-practice, ha? Huwag nyo namang pakitaan yung mga Chekwa dyan. The Philippine Fleet on Friday announced that its missile frigates, BRP Jose Rizal, aba, meron palang sariling barko si Jose Rizal. Mamaya dyan, Mami B, ha? Ilalagay nila, BRP Tokis Vlog. And BRP Antonio Luna, along with a multi-purpose attack craft armed with a Spike ER, extended range surface-to-surface missile, successfully fired their weapons during a gunnery exercise on Thursday. Yes! Practice din pag may time. In a statement, spokesperson Lieutenant Giovanni Badid, ano ba to? Hindi ko na mabasa. Badidels said this live fire drills took place near Capones Island, San Antonio, Zambales. Oy, kamusta po ang mga kababayan nating Ilocano diyan sa San Antonio, Zambales? As part of the exercise pagbubuklod being held from October 23 to 27. O last na yung kahapon, no? So meron pala sila diyang exercise. Exercise tayo tuwing umaga. Oy, meron po kami niyan nung elementarya kami. Mula grade 1 to grade 6. After ng flag ceremony, panatang makabayan, lambas na yung tambol. Dung, dung, dung. Ay, exercise. Kaya po mga patpating kami nung bata kami, malulusog. No? Okay. He added that live fire exercises are essential for the sailors to build confidence, improve understanding, and fine-tune the proper execution of these lethal capabilities. The successful conduct of these major training activities significantly fulfills the overall objectives of exercise pagbubuklod to optimize the utilization of assets and equipment, train personnel, and develop tactics and procedures, ensuring success in operation. O, diba? Pinapractice lang nila yung sinasabi ng Pangulo. Help me or join me in this endeavor. O, siyempre, practice, pakitang gilas. Ang ganda nito mga kababayan. Sana naman magkaroon tayo ng, ang pinapanalangin ko na lang talaga, magkaroon tayo ng aircraft carrier, submarine, mga tangke, yung mga tangke nung mga ginagamit ng mga, yung mga Israel dyan, no? Ang ganda nung mga tangke nila, no? Grabe yun, no? Tapos magkaroon tayo ng magagandang mga eroplano, helicopter. Ay nako, ready! Di ba nga sabi, ready, set, up, hold your horses. Practice lang. Hindi na tayo yung pared dress, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa. Di po ba? Aprobahan nyo na kasi yung mandatory ROTC ni Lobin. Tahimik po si Lobin. Wala pong statement, no? Naglayag lang siya, wala lang. Ayun na daw yung statement niya. Wala po talaga, nananahimik ang mga mga langaw ng China. Tayo ang mag-ingay kasi maingay po yung mga information propagandist. Nandyan po sila, ang kanilang kuweba ay yung Nation Building Channel na balak tanggalan ng prangkisa ng Kongreso. Naku, wag kayong ganyan, no? Nandun yung kanilang appointed son of God. Ang lakas mang asar. O eto po, last na to na article. No, ina-update lang natin kayo sa mga kaganapan sa West Philippine Sea. At meron po tayong video dito no, na ipapakita sa inyo kung gaano kasalaula itong mga ito, no? Yung mamaya papakita natin sa inyo. So ito po mga kababayan, no, sa balita ng Manila Bulletin, yung sinabi po ng China sa US dito sa balita nila. China to US, stop supporting PH claims on West Philippine Sea. China said the US should stop supporting the Philippines which its claim was making illegal claims over the West Philippine Sea.
Stop daw, stop. Hey, you Americans, stop interfering. Stop creating mga kaguluhan, no? Dahil ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay illegal. Paano mo nasabi? Ano ang sabi nung governing body, the international body where you are a signatory of? Ano yung inaprubahan nila? Paano mo nasabing kami ay illegal dyan? Nabasa nyo ba yung international ruling nung 2016 sa The Hague? Paano naging illegal? Kayo ang illegal kasi binasura yung claim nyo. Inaprubahan yung claim namin. So ngayon binabaliktad nyo kami. Ngayon, kaya sumusuporta ang US sa amin kasi kami ay allied. Meron po kaming Mutual Defense Treaty na kung saan pinagtibay pa ng mismong presidente ng kanilang mga solons at ng DND o DOD chip nila na ironclad. Kaya siguro natatakot na kayo, no? No. Paano pag wala kaming kakampi, di kakaya-kayanin nyo kami? Patuloy nyo kaming ibubuli? No. Ganon? Ganon ba ang gusto nyo, no? Gusto nyo kasing suluhin. No? Mag-antay lang kayo. Pag nagalit na ang Diyos namin, kasi wala naman kayong kinikilalang Diyos, mga komunista kayong mga hinayupak kayo. No? Ito po ang sabi ni Mao Ning, o totoo niyang pangalan niya na, yung kanilang Chinese Foreign Ministry spokesperson. The US is not a party to the South China Sea issue. Yun po ang sabi nung kanilang Mao Ning. Di po ba? Mao also said the US has no right to interfere in the issue between China and the Philippines. So what? Di ba? Kinakailangan natin magkaroon ng freedom of navigation yan sa Indo-Pacific. Kung walang mga superpowers na kokontra sa superpower, ano mangyayari? E di magiging alipin tayo ng isang superpower na bully, na selfish at greedy? Tatakot kayo eh. Di po ba? Dahil, sa totoo lang, di nyo kaya yan. Hindi lang US ang makakalaban ninyo. Di po ba? Tama, mali. At yung mga pro-China dyan, ayan nandyan ang US, si Harry Roque, dahil daw yung interest ng US ang kailangan dyan. Lahat naman may interest ang US eh. Lahat naman ng bansa may interest eh. Sinasabi niya, bakit yung Malaysia, ayaw niya girahin? Bakit may away ba ang US sa Malaysia? Bakit? May away ba ang China at US? Maybe. Economically? Di po ba? Anong nakakatakot ng China? Laki-laki ng economy nila. Di po ba? Nag-uusap pa nga ng kanilang foreign minister ngayon eh. Diyan sa Washington. Saka yung si Blinken, US State Department. Nag-uusap sila ngayon. Nakita ko nga, ganun-ganun lang yung Chinese. Hindi makaintindi na English eh. Wag daw kayong sumuporta, wag kayong mag-interfere US. Isa lang pong masasabi ko diyan. Tell it to the Marines. Neck mo, Mao Ning. Aasarin ko na lang to. Tell it to the Marines, Mao Ning. Neck mo. Mga swapang, mga ganid. Ayan. Eto pa mga kababayan papakita ko sa inyo itong larawan na ito. Larawan, video po. Actually, ito, naitopic na po ito ni Tatay Jack Perts, Siyempre, siya ang breaking news dito. Hinanap ko na rin po, nakakaya kasi kay Tatay Jack pag gagamitin ko pa yon. Hinanap ko lang po itong video na to. Ayan, 39 seconds. Panoorin nyo po. So yan po mga kababayan, ano ba yan?
yung video na yan. Ayan po yung video na kung saan yung Chinese fighter jet only feet away from crash with US B-52 bomber. Nasaan po ba yung B-52 bomber na yan? No? Nandyan po sila sa international airspace dyan po sa South China Sea. Ha? Nangyari po yan gabi. Kaya tignan nyo, ganyan yan eh. No? Ito po sabi, a Chinese fighter flew within a critically close distance of a US bomber aircraft, prompting anger from military officials. Buti nga, hindi siya tinira dyan eh. Tangkita siya dyan, yabang-yabang niya. The Chinese Shenyang J-11 rapidly approached the US B-52 bomber on Tuesday over the South China Sea and came within 10 feet of contact. Biruin mo yun, Talagang, ba't hindi mo binunggo, ha? Ikaw na Shenyang J-11, ba't di mo na lang binunggo? Para magkaalaman, no? The plane harassed the B-52 briefly, flying close at uncontrolled excessive speed, flying below, in front of, and within 10 feet of the B-52, putting both aircraft in danger of a collision. Ayun po ang sabi ng US Indo-Pacific Command. US military officials said they were concerned by the Chinese pilot's behavior, claiming China's recent history of similar stunts put peace in the region at risk. Tingnan nyo. Paano pag walang mga ganyan na nagdodokumento, naglilibot? International airspace yan. Pre-navigation din sa itaas. Paano pag walang ganyan? Walang sa bullying China. Talagang kanila yan. Tingnan nyo. Walang makakalipad, walang makakapaglayag. Whether itaas or ibaba. Kasi aangkinin nila lahat. Di ba? Kita nyo? Nasaan ang freedom? Nasaan ang humanity mo? Nasaan yung pag-abide mo sa mga international law? Wala, tingnan mo ang kagagawa mo. Buti nga, hindi ka tinira eh. We are concerned this pilot was unaware of how close he came to causing a collision. You know what? He doesn't know? Made in China eh. Nagmamalfunction siguro yung kanyang navigation. Made in China, di ba? Airspace over the South China Sea is strategically valuable, and China has sought to assert control over the region as the US and its allies conduct drills. So tingnan nyo, napaka-importante, strategically nga kaya mahalaga sa atin, mahalaga sa mga foreigners, mga kaalyado nating bansa, ang lugar natin strategically tayo. Sinasabi ko yan sa mga previous vlog ko. Ha? The US military traveled thousands of miles to China doorstep to flex muscle, said Foreign Ministry. Ang sabi ni Mao Ning, The Chinese Communist Party remarked on the encounter with frustration, accusing the US of provocation via excessive military presence. Ano magagawa ninyo? Talagang marami silang mga military aircraft or vessels, 'di ba? Takot lang kayo. Ha? The US military planes traveled thousands of miles to China doorstep to flex muscles. O saan ba sila? International airspace yan. Pati ba yan sa inyo na rin? Anong international law ang nagsasabing sa inyo yan? International nga eh. Ano ba pag sinabi mong international? Hindi naman sinabing Chinese airspace. Putik talagang mga salaula, talagang mga kababayan. Ito po sabi ng US military. The US will continue to fly, sail, and operate safely and responsibly wherever international laws allowed. Di ba? Anong sabi? Hindi ko nagbabasa yung sabi dito ni Mau Mau. No? Kasi marami dyan mga Mau Mau, pati mga Pilipino may mga Mau. Alam nyo na kung sino yun. No? Kita nyo, mga kababayan, dyan lang po. No? At least, ang Pangulo natin, talagang suportado ang ating AFP. At siya po'y humihingi ng suporta, join me in this endeavor, sabi niya. Tulungan natin. Kaya kayo dyan mga AFP, subukan nyo. Sige, yung mga ugong-ugong daw na may mga magkukudita, kayong mga na-promote dyan ng mga generals, ayusin nyo yung mga junior officers ninyo. Ang suporta ng Pangulo na sa inyo. Binibigay ang kapritsyo ninyo. Tapos magkukudita pa kayo. Mga salaula pala kayo. Di po ba mga kababayan? At ganun din po nananawagan ng ating AFP chief ng
tulungan sila ng mga Congress na ma-modernize ang ating AFP. At ganun din po itong China, sobrang mag-twist, no? Talagang i-assert nila rin ang kanilang paninindigan. Pero maling-mali. Kasi base na rin sa mga international law, wala silang karapatan dyan sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. No, hindi nga sila makapag-cite kung anong international law ang pinanghahawakan nila. Pinanghahawakan lang yan. Inheritance. Historical rights. Yun po yan. Pero wala nga po yun dun sa arbitral ruling eh. No? Nabasa ko nga yun. Hindi na nga daw yun nag-a-abide sa rules and regulation nung international body na nag-award sa atin ng ruling na yun. At yan din po, napanood nyo yung video, how close, kagago itong mga Chekwa talaga. Talagang silang nagpro-provoke eh. Di ba nakita nyo? Binunggo tayo. Ayan. Buti na lang, hindi niya binangga. Kung otherwise, ito, papalagan talaga siya dyan. Babawi at babawi ang US dyan. Hindi pwedeng di babawi dyan. Mamamatay yung mga piloto. Oh, disgrasya yan. Oh, laking niyan, gastos niyan. Hindi papalag dyan ng mga Amerikano. Hindi pwede. Sabihin nyo na kung anong gusto nyong sabihin. Papalag. Subukan kasi, ayaw kasing subukan nyo. Ang kaya nyo lang palang bungguin, kami. Pero yung kalabaw namin, di nyo kayang bungguin. Yun lang po, no, mga kababayan. Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.